What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Butata itong si Romualdez mga kababayan dito kay Madam Maharlika dahil sa pagiging kurako di umano nito sa loob ng gobyerno. Naku naman po, nagrabe pala ang mga bahay nito sa loob at labas ng bansa mga kababayan. Na paanong nangyaring ang hindi naman ganon kalaki ang sahod nitong si House Speaker Martin Romualdez pero nakakabili siya ng daang milyong halaga na bahay sa Paris at Amerika. Grabe naman yan. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman mga kababayan, ang wika ng karamihan magkaisa na patalsikin di umano ang administrasyong ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Attorney Glenn Chong, di umano ito si George Garcia, may dineposito ng mga offshore sa offshore accounts niya, whether siya or kasabwat niya, 1 billion. Di ba? 1 billion. So, Grabe. my goodness. Ibigay ko na yan sa inyo lahat. Alam mo, ito lang pag minsan ako, nagkakape-kape ako palangga, sabi ko, bakit pa putang ito mga to? Hindi sila nabubusog. Ako maka-coffee lang ako, makakain na ako. Masaya na ako eh. Bakit may mga si Tambaluslos, ilan na ang bahay sa Forbes Park? Kung saan-saan pa sa Paris, kung saan-saan ang mga property sila sa Amerika, multi-billion, baka trillion pa. Hindi naman nila maisisiksik lahat sa kanilang tiyan, pero bakit ba napaka-sugapa na mga inayupak na to? Bakit ba itong mga to walang pagmamahal sa Pilipino? Grabe, no? Nas yung mga sarado utak, inaano nyo, nagpapaniwala kayo na si Duterte ay masama. Eh yung lolo mo, yung lolo digong nyo, kung yan ay magnanakaw, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, ng mga Marcos Romualdez Araneta, nakabili na yan ng bahay kung saan, bakit nandyan pa rin siya nakatira? Correct. Sa kanyang bahay kung saan, yun yung bahay niya pa rin. Tama. May nakita ba kayong luxurious kay Pangulong Duterte? Of course, maliban nung siya ay hindi naman siya travel actually ng katulad ng ginagawa ni Marcos, di ba? Wala. Tingnan mo si Marcos, party every night. Tama. Formula 1. Pagtatago, pagsisingot. My God, tangina. Kaluoy ka mo, lumabas na kayo lahat. At kayo ay magsalita na dahil pag hindi kayo lumabas lahat, ako lalabas. Ako maglalabas. Punyeta. Okay. Yeah, yung sona ko, sabi ni Ana Maris. Hindi pwedeng walang sona. Abangan nyo yun. Sa araw mismo, tatapatan natin yan. Tatapatan natin yung sona na yan. Myla, si Pinoy noon, nag-PDAF lang siya. I mean, hanggang dyan lang ang kanilang pangungurakot. Ngayon, lahat ninakawan nila. Grabe, sabi ni Myla DB. Oo. Kahit pa paano, may kahiyan pa si Admoy Noy eh. Akala natin si Noy Noy na ang worst president. Ito pala ang super duper worst. Kaisa-isa sa mundo. Ang pagiging alagad ng impyerno. My goodness. 90, napapag-usapan na natin yan palangga. Pati Comelec, luto na, panalo na. Okay? Oh. Martin, silang ang pamilya na yan eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, uulit-ulitin lang natin, ipapaalala lang natin sa inyo. Si Marcos, si Lisa Tanas, may koleksyon sa mga sa Pagcor at sa lahat ng mga casinos at sa Pogo. Hindi yan totoo. Kasi kung si Marcos Jr., talagang gusto niya hindi kayo matigil na itong mga sugal-sugal na ito, isang stroke lang yan. Isang perma lang yan, tapos na yan. Ang mga smuggler, madali lang huliin yan. Paano nila huliin kapag anak nila? Paano nila huliin? Dahil ayon nga sa report ni Clarita Carlos at ayon sa mga naiulat natin based sa ating mga informante, si Martin Araneta ay ang prinsipe ng Bureau of Customs. Si Lisa, lahat ang nagpapatakbo ng pagnanakaw, pang-extort, pagtatara ng sobra-sobra dyan sa Bureau of Customs. Smuggling, Diyos ko po. Ang ngangabels ko dito, Diyos ko po dito lang. Ang dami kong energy. Paulit-ulit na lang mga kababayan. Malapit na daw yung showing ng Coke, sabi ni Tariray. You'll never know. Hindi natin alam. Kasi ang buhay ay
you know, unpredictable. You never know, Mhm. baka ngayon na, mamaya, bukas, makalawa. Sabi ni Grace Lagarde, people power. Nasa mga kamay ninyo ang power to better your life, mga palangga. Paano nyo ito mga pulis, mga bruskong-brusko na ito eh. Ayaw pa kasing mag-speak up eh. Lumabas na kayo, uy. Mga AP, lumabas na kayo. Petikin kayo mga itlog nyo. Gusto niya. Lumabas na kayo, parang nilapitik ni Inday Maharli kayo mga itlog nyo. Kaluoy, maluoy ka mo. Maawa kayo. Dahil pag nagkaroon tayo ng presidenteng bago, kailangan, alam ko, I know from here na pag nagkaroon tayo ng bagong presidente, mas better, mas mararamdaman nating lahat. Kasi nakita niyo yung struggle eh. Nakita niyo yung ginagawa sa atin eh. Kung hindi niya kung hindi niya aayusin lahat kayo, sabi ko, magbo-bold star na lang ako. Magpapapayat pa ako ng bonggang-bongga. Magbo-bold star na lang ako sa December. Pero inumpisan ko, meron tayong AI bold star dyan. Pwede na yan, pwede nang pagyagaan. Pwede na kayo mag-imahinasyon. Diba? So, it's up to you. No, resign. Wala, hindi magre-resign yan, palangga. Binaboy nila ang Davao, sabi ni Hakbang ng Maisog, Vancouver. Binaboy talaga nila. Alam nyo, hindi epekto yung resign na yan. Ang epekto dyan, isang kembot, isang boom, boom, boom. Malay nyo, manggaling sa akin yun, o manggaling kay Attorney Glenn, o manggaling kay, sa inyo. You'll never know, mga darling. Okay? Si Mao Chitong, may bago si Palangga. Kung tinatawag na tayong lahat para mag-marcha sa kalsada, sasama ba lahat? Type yes para malaman natin kung sino ang willing ipaglaban. I love that. Ayan, sabi ni Palangga, type yes. Gusto niyo ba mag-marcha at mag-speak up day? Comment na yes para malaman natin kung sino. Mr. Tesla, hindi pa ako bayad hindi pa ako bayad. Okay? Pangkape or salad. Tesla ka rin ba, Palangga? Take care always. Stay healthy, strong. We need you to fight for all of us. Thank you, Palangga. Okay, thank you so much. Okay? Doon ulitin ko lang mga kababayan, yung mga gusto kong para sa book ni Attorney Vic Rodriguez, mag-email lang po kayo dyan sa maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Di ba pa pala na, ipa-flash natin kung saan-saan ipalabilin sa iba't ibang bansa ito. Pero so far sa US, ako muna, ang alindog ko muna mag-email kayo. You have to read this, you have to have this copy, hanggang saka dududuhan ng inyong apo, kasi tago nyo yan, alagaan ninyong libro, dahil yan ay history. Nandyan lahat ang ebidensya. So you have to get your copy. Pero wala pa po yung actual copy sa akin. I'm just waiting. Okay. Ano yun? Wala na catch. Yes daw. Tignan natin dito mga palangging. Yes. Sino dito? Yes. Ang daming gustong mag-yes. Gusto niyo ba lumabas sa kalsada? Ayan naman pala eh. Okay. Ito yung tanong ko sa inyo. Pag meron bang isang personalidad, dalawa na personalidad na magsabing, nandito tayo sa Maharlika Village, nandito tayo sa Maynila, samahan ninyo ko, magpi-prayer rally tayo. Ito naisip ko lang. Get ready. Okay? Magdala kayo ng flaglets. Yung malilit na flag. I hope, mayroon akong flaglets dito kaya nandoon okay? Magdala kayo. Yan, dapat, bawat isa, kung ready na kayo, pag may isang personalidad, sinong ready dito na lumabas? Okay? Bahain natin ang Maynila. Bahain natin ang buong Pilipinas. Get your flag now. Okay? Get your flag dahil pag may mga nag-speak up day na, pag may nanguna na, let's say mga Catholic Church or whatever religious group, dapat lahat kayo may flag. Ang ganda niyan. Pag nagkaroon ng pagkinuha ng international media, historical yan sa buong mundo. Na flooded ang buong Maynila, flooded ng mga flag ng Pilipinas, Davao, Luzon, Visayas, Mindanao. Raise your flag, sabi ni Hansley. Yes. Kailangan, or kung wala kayo pambili, dahil mahirap din talaga tayo, kumuha kayo ng bond paper, Palangga. Ginagawa ko yan ng bata ako. Kuha kayo ng bond paper, kumuha kayo ng stick.
Or popsicle stick, maliit lang, kahit ganito, masyado na 'tong malaki. Flaglets lang. O pwede na rin yan. Ganito, half of bond paper. O, ganito. Mm. O, wag na yan. Okay, eto. Gumawa na kayo ngayon, half ng bond paper, lalagyan nyo ng papel na dyan, mag-drawing kayo. Tapos kakanta tayo, ano man yung kanta natin dyan, pagdating ng kung sino man ang manguna dyan. Ipakita ninyo, dito lang natin makikita yung ating sentimiento. Speak Up Day. Luzon, Visayas, Mindanao. Kayong mga police, AFP, teachers, nurses, doctors, construction workers, mga tindahan, get your flag now. Ipakita ninyo. Kahit nagtitinda kayo, bukas nagtinda kayo, get ready kasi you'll never know na lahat magsi-speak up na. Ang ganda Correct. niyan. Matatalagay na naman tayo sa buong mundo na nagkaisa tayo. And I hope, last na yung pagkakaisa na yan, na paglabas sa kalsada, talagang ang susunod, kung ano man ang mangyari, gawin nila yung tama para sa bayan. Nakakapagod na makipaglaban pala nga. Napapagod na ako para sa inyo. Kasi kayo yung kawawa. Uwi ka sa bahay mo, wala kang pagkaon. Kaya na tayo nagsusumikap, 'di ba? Lahat naman tayo dito sa akin na nanonood. Unless lang ako sobrang yaman kayo. Bakit ganito yung emotion ni Marlica? Sukang-suka po ako sa kahirapan na nakita ko sa Pilipinas. Sukang-suka ako na kung pwede ko lang, I wish I can save the world. Paglabas mo pa lang, may nangingi. Nakita mo si tatay, si lolo, nagtinda ng ganito. Hindi na, kaya nga yung mga vloggers na mga iba, yung content nila is nagbibigay. Although, we call that, anong tawag doon, ang term doon? Alam ni Edwin yun, kung nandyan pa siya. May term dyan, yung ginagamit yung kahirapan, tapos I can't think right now. Okay? May term dyan. So, ginagamit ng mga vloggers yung kahirapan para matulungan. Okay lang yun, basta malaki ang bigay nyo, kaysa naman wala. 'Di ba? Yung mga vloggers, buti pa yung mga yan, nagbibigay. Yung iba naman, sa totoo lang, ito mapag-usapan ko ng ibang mga vloggers, ha. I'm not gonna mention names. Poverty porn. Thank you, Harry F. Yan, poverty porn. Kung kaya niyo magbigay ng malaki, alam mo yung nabubwisit ako, ito maybe ito, ha, itong mga vloggers na ito, ha. Ito, buwisit na buwisit ako dito. Bibigyan mo ng 500, tapos yun na yung content mo. Kaya yung mga nagbibigay ng isang, kunyari 50,000, okay na sa akin yan. Kahit man ng 10,000, wag lang yung, tapos yung mga nagpapabunot, yung nagpapabunot ng tsokolate o chicken, may mga nakita akong ganun eh. Pag ganun, bumunot ng chicken, bigay mo na pati tsokolate, pati may pera na. Ibigay mo na lahat. Kung ba sa una, game lang. Kung palang bunot ka, yung mga tinatarget nila sa probinsya, pag bunot, ang nakalagay na first tsokolate, sa chicken, mga bata kaluoy man. Naging bata din ako, di ba? Imagine mo, syempre, iba, chicken, kasi wala silang ulam. Tapos, hindi mo nabunot tsokolate. Kung ako, bigay ko na lahat. Pati cash. Yung ibang mga alta-alta dyan, na mga mayayabang na vlogger, 500, content nyo na? Palunok ko sa inyo lahat yan eh. Bigay kayo at least 10,000 pataas. O kahit 5,000. O parang si Tulpo. O, kaya mo si Tulpo, di ba? May napanood ako dyan ng mga dati-dati dumadaan sa reel. Ang dami-daming views. Bibigay lang